Senator Cheese Escudero natunaw pagkatapos ng SONA. Ayon sa politico.com.ph, 142 bilyong piso daw. Ano ito? Ang tanong, totoo ba? Sana ay hindi. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Describing the 2025 budget. Karen, they were not part of the 2025 budget. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Senator Cheese natunaw sa likod ng mga makukulay na tela ng SONA habang nalulunoy sa kape ang mga senador at nagkukunwaring tahimik ang bulwagan ng Senado. Isang bagay unti-unting nabubunyag. Hindi ito sigawan, walang dramatic walkout, walang balitang breaking, pero ramdam sa mga mata, sa bulong, sa biglang pag-iwas ng tingin na may isang cheese na unti-unting natutunaw. Hindi sa init ng ilaw, kundi sa apoy ng tanong, 142 bilyong piso? Para saan? Kanino? Bakit tila wala tayong alam? Sa politico.com.ph, lumitaw ang balitang 142.7 bilyong halaga ng insertion sa 2025 national budget, hindi maliit na halaga, napunta di umano sa mga proyektong may kahina-hinalang layunin. At ngayon, kasabay ng pagbagsak ng tiwala ng publiko, may tanong na sumusunod kay Senator Francis Cheese Escudero, saan man siya magpunta. Ito ba ang katapusan ng cheese na kilala natin? Gumuho ang tiwala. Ayon sa pinakahuling Okta Research Survey, ngayong Hulyo 2025, bumagsak sa 51% ang trust rating ni Senator Cheese Escudero mula 55% noong Abril. Hindi malaki, oo, pero sapat para siya itanghaling pinakamababang trusted sa apat na pinakamatataas na halal na opisyal sa bansa. At kung may mas masakit pa roon, ito marahil ang 25% na direktang nagsabing hindi nila siya pinagkakatiwalaan. Pinakamataas din sa lahat. Samantalang tumaas ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Si Senator Cheese Escudero tila naiwan sa likabok ng impeachment at budget. Hindi ba't siya mismo ang namuno sa paghawak ng kaso laban kay VP Sara Duterte? At kahit iniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang reklamo, ang kanyang aktibong papel ay nag-iwan ng panlasa sa dila ng taong bayan. Mapait, hindi malunog. Ngunit ano ba talaga ang nasa likod ng 142 bilyong piso? Bakit tila nababalot sa ulap ng mga pangakong proyekto, ngunit nauwi sa tubig baha, kalsadang di malaman kung saan patungo, at ilaw na baka di man lang umilaw? Ang arkitektura ng pagdududa sa Bulacan, 12.08 bilyong piso, Sorsogon, 9.1 bilyong piso, Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon, Cavite, Valenzuela, Cebu, lahat nakatanggap ng bilyong-bilyong halaga. Ngunit sa unang tingin pa lang, mapapaisip ka, lima ang flood control project sa isang ilog. Sa Agus River, sa General Nakar, Quezon, bawat isa ay 150 milyong piso at tinawag lamang na Phase X. Walang coordinates, walang detalyeng enerhiya, walang history ng feasibility. Ito ba'y pagsisikap na sugpuin ang baha? Siksik, liglig at nag-uumapaw. Saan napunta? Santa Rita Biak na Bato Road, Segment A, Segment B, Segment C, Package A, Package B hanggang E. Bawat isa, 100 milyong piso. Bawat isa, tila kapareho ng isa. Ang San Miguel Cibol Road, 4 na beses lumitaw ng 100 milyong piso. Bawat package, halos 1 bilyong na kung pagsasama-samahin para sa daan na maaring isang diretsong kalsada lang naman. Maging ang Solar Streets daw, di nakaligtas sa mata ng duda. Pare-parehong 100 milyong piso pero pare-parehong description. Walang traffic data, walang validation, basta may entry, may halaga. At marami pang iba.
mula Batangas, Palawan, Laguna, Camarines Sur. Ang tanong ay, totoo ba ang mga bagay na ito? Noong Hulyo 28, inaasahan si Senator Chis Escudero ay magkokonsolida ng kapangyarihan bilang Senate President kasama ng mga kaalyado tulad ni na Senator Joel Villanueva. Tila iikot muli ang lamesa ng kapangyarihan. Ngunit isang survey, isang ulat, isang sunod-sunod na tanong ang naglalagay sa kanya sa gitna ng isang bagyong hindi simpleng politika. Ang tanong, totoo ba ang mga paratang na ito? Sana ay hindi. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Hindi 142 bilyong piso ang kailangan ng bayan para gumaling. Ang kailangan natin ay isang puso na muling lumalapit sa Kanya at mga mata na kayang makita na may Diyos, pa ring tapat kahit saan man tayo ibagsak na mundo. Kung sa politika, tiwala ay nauubos. Kung sa pera, katiwalian ang nananaig. Kung sa lider, kaplastikan ang lumalalim. Ang ating Panginoon Jesucristo kailanman ay walang tunaw, tanging katotohanan at pag-ibig. Kaya ngayon kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, kanino ka ba talaga nagtitiwala? Sa sistemang paulit-ulit na sumisira sa bayan o sa isang tagapagligtas na hindi kailanman nabibigo at hindi kailanman nabigo? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo na kahit na magulo ang aming mundo, ang aming bansa, ay kami po ay lubos lamang na nagtitiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maging tapat sa inyo at ipasakop ang aming buong buhay, ang aming buong puso. Inyo pong gabayan ang aming mga leaders, ang mga senador, si Senator Chis Escudero at lahat, Panginoon, ng leaders ng aming bansa. Gabayan po, Panginoon, ang bawat Pilipino, gayon din ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.